Sa Quadcom hearing noong Miyerkules, muling inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes ang kanyang lista ng mga umunoy secret bank accounts ni dating Pangulong Duterte. Ang mga accounts na ito ang talagang kinagalit ng dating Pangulo. Umamba pa siyang papaluin ng mikropono ang dating senador kung wala lamang namagitan. Ang sagot ni Trillanes, papasampal siya kay Duterte basta't pipirmahan na niya ngayon din ang bank secrecy waiver. Pero marahil nalimutan po ng marami na 2016 pa lamang pinag-uusapan na po itong mga umunoy Duterte secret bank accounts. Katunayan, nagkaroon pa po ng kontrobersya na nagresulta sa pagkakasibak ng Malacanang sa nag-iimbestiga sa mga umunoy secret accounts na ito. Ang tinutukoy po natin si dating overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Taong 2016, nagsampa si Trillanes ng reklamong plunder laban kay Duterte sa Ombudsman. Higit 2 bilyong pisong pera raw ang pumasok sa mga bank accounts ng pamilya Duterte. Pero hindi po ito mahawakan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa delikadesa. Si Morales kasi pamangkin ang asawa ni Sara Duterte. Kaya't inassign ni Morales ang investigasyon sa kanyang Deputy Ombudsman, ang kanyang second in command, si Melchor Arthur Carandang. Setyembre 2017, sinabi po ni Carandang sa media na ayon sa mga bank records na nakuha nila sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC, merong mahigit 1 bilyong pisong dumaan sa mga bank accounts ni Duterte at ng kanyang mga anak. Sapat na raw ito para maglunsad ng investigasyon ang ombudsman. Pero sabi rin ni Carandang, iniintay pa niya ang pinal na report mula sa AMLAC. Agad umalma ang Malacanang at ang mga kaalyado nito. Si nooy Pangulong Duterte, hindi raw pinagbabantaan si Carandang pero uunahin daw niya si Carandang kung magkakagulo sa Pilipinas. Magdasal na raw siya. Sunod na buwan, nagsampa ng reklamong administratibo ang Volunteers Against Crime and Corruption at ilang kaalyado ng Pangulo laban kay Carandang. Ayon po sa BACC, mukhang dinidestabilize ni Carandang ang Duterte administration at pumapanig kay Trillanes. Sinigundan po ito ng Malacanang. Nagpataw ang palasyo ng 90-day preventive suspension laban kay Carandang dahil sa umunoy violation ng Code of Conduct for Public Officials and Employees at anti-graft law dahil daw sa paglabas ng impormasyon na confidential. Hindi pa raw tapos ang investigasyon kaya't hindi dapat naglabas ng detalye si Carandang. Pero hindi pinansin ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang suspension order ng Malacanang. Ngayon, ang AMLAC naman naglabas ng sariling pahayag. Wala raw itong binigay na report sa Ombudsman tungkol sa mga Duterte bank accounts na maaring totoo rin. Ang sabi naman kasi ni Carandang, iniintay pa nila ang pinal na report ng AMLAC. Yun lang bago matapos ang taong 2017, binitawan na ng Ombudsman ang investigasyon. Ayaw raw kasing maglabas ng dagdag na datos ang AMLAC kaya't hindi na makausad ang kanilang investigasyon. Pero hindi pa tapos ang storya. Hulyo po ng susunod na taon, 2018 na, tuluyang sinibak ng Malacanang si Carandang bilang overall Deputy Ombudsman. Sa dismissal order pinirmahan ni Executive Secretary Salvador Medialdea, guilty raw si Carandang ng betrayal of the public trust at graft dahil sa kanyang pagbulgar ng impormasyon. At matindi ang parusa kay Carandang. Maliban po sa termination, meron ding forfeiture of retirement benefits at perpetual disqualification from public office. At doon po nagtapos ang issue ng umunoy Duterte Secret Bank Accounts Investigation. Hanggang sa iungkat muli ito kagabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.